Yun mga boss, bago po tayo maglaboy dito, maglamyarda dito, pasyal muna tayo dito at makapagsimba sa kanilang simbahan dito sa Kabkab Church. Ito po yung kanilang simbahan. Kung makikita nyo ay isang simpleng simbahan na nandito sa barangay mga boss. Isa rin po itong simbahan na to dito sa barangay Kabkab na matagal nang naitayo rito sa kanilang lugar, no? Dahil yung Kabkab po ay isa sa pinakamalaking barangay dito sa may San Andres, Catanduanes mga boss. Kaya mga boss, samahan niyo ako at pakinggan natin ang homily ni Father. Ibig sabihin ko po, nung namatay ba si Tatay Maximino, naputol na ba yung inyong relasyon sa kanya bilang ama? Hindi po, no? Totoo, mga kapatid, na maging ang kamatayan, hindi ito kayang paghiwalayin ang ating pagmamahal sa isa't isa. Kahit na hindi na niyo siya kapiling, kahit hindi na siya kasama, nakikita, nakakausap, patuloy na naroon pa rin ang inyong ugnayan sa Kanya bilang ama at bilang mga anak ni Tatay Maximino. Dahil totoong sinasabi ni San Pablo, no? Hindi tayo kayang paghiwalayin ng pagkagutom, ng paghihirap, ng kasakitan, maging ng kamatayan. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin mga kapatid, kaya tayo ay patuloy na nanalangin para kay Tatay Maximino dahil yaon ang ating pagmakulog sa Inya. Noong na tayo ay dalaong na balang araw, kita man ay makikita-kita muli, hindi man sa buhay dito, sa mundong ibabaw. Pero, bagamat siya ay nauna, tayo ay umaasa o meron tayo pananampalataya na makita natin muli, hindi lang si Tatay Maximino, pati ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Pero ano ang inaasahan sa atin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano? Ang inaasahan sa atin ng Diyos ay walang iba kundi ang patuloy silang ipagdasal. Dahil wala din sa atin ang nakakasigurado kung saan man sila naroon sa mga oras na ito. Pero dahil sa ating pananampalataya, tayong lahat ay umaasa na sila man mayroong mga pagkukulang, mayroong mga kasalanan na gawa. Umaasa tayo na sa pamamagitan ng ating mga panalangin, hinihingi natin sa Diyos ng pagpapatawad sa kanilang mga nagawang kasalanan. At iyon yung importansya, no, bakit natin ginugunita taon-taon ang pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay. Dahil tayo bilang mga buhay, meron tayong kakayahan na magdasal para sa kanila. Pero dahil sila ay patay na, hindi na nila kayang ipagdasal yung kanilang sarili. Kaya bilang mga kamag-anak, bilang mga mahal sa buhay, yun yung ating tungkulin na sila ay ipagdasal, lalo higit no, pag-isahan natin sila. Dahil sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na misa, no, umaasa din tayo na sila ay patatawarin ng Diyos sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kasabay ito, ang pag-iiri natin ng patawad sa ating mga nagawang kasalanan. Dahil bilang mga buhay, noong kaya tayo nagsisimba, lumalapit tayo sa Diyos para mapawi ang mga nagawa nating kasalanan sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kaya, mga kapatid, ngayong ginugulitan natin ang 10 taon ng anibersaryo ng pagkamatay ni Tatay Maximino, hindi lang yung kanyang mga anak, yung kanyang mga kamag-anak ang nagdarasal sa kanya. Kung hindi sa pamamagitan ng misang ito, lahat tayo ay nagdarasal para sa Kanya
pati na rin sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. At isa ang paalala nito sa ating mga kapatid, na tayo habang nabubuhay, gawin natin ang ating makakaya. Nagtuwa tayo ng kabutihan at lalo higit, tayo ay mananampalataya sa Diyos upang sa ganon tayo rin, kung tayo ay maharap sa Kanya, buong lakas ng loob tayo na haharap sa Kanya na mayroong malinis at mapagkugawa ng puso. Amen. Magsikrito tayo lahat mga kapatid at ating dasalin ng panalangin ng Panginoon.